Okay guys, we're here sa Basco, Batanes. Tingnan mo, bagyo weather talaga ang punta natin. Guys, hindi pa to yun. Parang nakakaramdam ako ng multo. Grabe lobster. Ngayon tayo sa Naidi Lighthouse. Nice meeting you ulit. Ayan, parang hindi pa tayo nagkamay kanina. Hello guys! I'm back again with another vlog, another series, another travel destination to visit. At ngayon po, tayo po ay pupunta sa northernmost part ng Pilipinas, ang Batanes! And guys, now it's July 5 and ang aga-aga pa, 3:25 AM pa lang po. Tapos actually, ang mismong flight natin is around 6:20 plus AM. Basta ilalagay ko dito sa screen yung mismong flight natin. And gusto ko kasi maaga tayo doon. And alam niyo naman, pagka mga flight na ganito, ay ayoko nalilate. So 3 hours before, kahit domestic, nasanay tayo, di ba? Usually kasi, di ba, meron pa immigration, pero ito domestic lang naman. So let's go. I'm so excited. Actually, pang Batanes ba itong suot natin? Parang pang city vibe, no? Pero ano lang naman to, airport fit lang. So ito po, papakita ko lang yung dala ko. So maliit lang yung dala ko ngayon, sling bag lang, and also maliit lang na maleta kasi 10 kilos lang yung allowed inside. Tapos ito lang, para lang sa laptop natin, okay? Okay, so andito na ngayon tayo guys sa NAIA Terminal 2 and di ba meron dito Philippine Airlines Domestic. So dyan ako pumapasok kasi PAL tayo ngayon. Kaya lang, hindi daw dyan yung Basco. Ang Basco daw dito sa side ng AirAsia. O diba? Nakakalito ng slide. Kahit ano naman dyan, okay lang. At least maaga pa din tayo. Nakakatuwa guys dito ngayon sa NAIA Terminal 2 Hindi siya mainit. Like, ramdam na ramdam ko yung lamig na napakalakas ng aircon. Yan bang epekto ng new NAIA? Huh? Okay, so we're here now ngayon sa boarding gate part. Ayan. And tapos na tayo sa check-in part and sa security check. Super dali lang. Napakabilis. Hindi ko in-expect na ganun kabilis kasi before kapag pumupunta ako ng ganitong time, medyo mahaba ang pila. Pero now, hindi. So, ang flight po natin is PR, nakalimutan ko, ilalagay ko dito sa screen. 6:20 yung alis. Ang dating natin sa Basco is around 8 o'clock. And meron tayong 10 kilos na baggage allowance plus meron tayong 7 kilos na carry-on. So, yan lang naman yung dala-dala natin. Also, pangungunahan ko na, ito pong ating trip ay sponsored by Batanes IBS Travel and Tours. And I'm so thankful kasi yung owner ng Batanes IBS Travel and Tours, si Miss Charmaine. So, shout out po sa inyo. Kapangalan niyo ate ko, pero Zay kayo, Charmaine. Baka Charmaine, ganon. So, hello. Maraming salamat po sa pagpapanood, sa pag-watch sa atin, at maraming salamat for inviting me, and for sure makikita ko kayo kundi mamayang gabi, bukas o sa isang araw dyan sa Batanes, okay? Ngayon pa lang, thank you so much po sa inyo. And disclaimer guys, kahit sponsored po tong trip na to ni Batanes IBS, is lahat po ng sasabihin ko ay with full honesty, based sa mga na-experience natin. Alam nyo yan, kahit sa mga previous trips natin at work trips natin, ay ganun talaga, okay? So, quick backstory. May message tayo ni Miss Charmaine na noong, ilalagay ko dito yung date, ilalagay ko yung date dyan. So medyo matagal-tagal pa kami mga nag-negotiate ng date, travel date na ganyan. Kasi sinasabi ko, Miss Charmaine, medyo full yung schedule ko na, ganyan. So, nauwi tayo ng July. At ngayon pa lang, gusto kong sabihin na yung July po ay start po siya na medyo risky month sa pag-travel sa Batanes dahil medyo paulan-ulan na. But it's okay naman. Alam naman nila yan. Alam naman nila, Miss Charmaine, kasi lokal naman sila doon kung paano yung gagawin. But kung kayo po ay magpupunta sa Batanes, ilalagay ko po yung mga months na pwede kayong mag-travel. Ang pinaka-the best so far is March to June. Okay? And ngayon, July na. And again, ito lang yung available time natin at available date. Kaya ngayon tayo magpupunta. And I'm so thankful kasi alam nyo, super tagal ko na guys gusto magpunta sa Batanes. And minsan kapag kami free time tayo,
uma-attend ako ng mga travel expo, uma-attend ako ng mga kahit ano travel expo sa SMX, ganyan, para lang puntahan yung booth ng Batanes. Wait, may papakita ko sa inyo. So ito, ipapakita ko to sa inyo. Meron tayo ditong Breathtaking Batanes. And ito yung ano ng Batanes, Breathtaking Batanes. Tapos aside from this, may slogan sila na Embrace Simplicity. Kasi super simple nga talaga doon. So napakadami na ditong info, kaya madami na rin tayong alam sa Batanes aside from medyo na-research na natin. So nakakatuwa. At one thing, I mean hindi one thing, few of the reasons why gusto ko magpunta sa Batanes is ako po kasi yung tipo ng tao nung nag-aaral, nung estudyante pa ako, napakahilig ko sa makabayan, sa araling panlipunan, ganyan. At pinag-aralan namin before yung mga rehiyon, ganyan, yung mga Batanes, lahat yan from Batanes hanggang sa ibaba, hanggang sa Hulo, Tawi-Tawi, ganyan. Pinag-aralan natin lahat yan, of course. And hindi ko makalimutan na super invested ako sa Batanes because of, alam niyo yung mga stone houses. Yung sa mga stone houses ako talaga super invested kasi na-amaze ako. Kasi before, syempre ang alam ko, ang mga karamihan sa bahay lang, kung hindi concrete na parang semento, ay mga kahoy, ganyan. And na-amaze ako doon kasi doon karamihan daw stone. Based sa pag-aaral ko before, karamihan stone. And kasi, di ba nga, kapag ka nga may bagyo, panorte lagi yung direction yan. At usually, after ng Batanes, Taiwan, ganyan, usually yung mismo mga bagyo-bagyuhan, ganyan. So, yun yung isa sa mga nilook forward kong makita. And aside from that, is yung Ivatan culture and heritage, yung mga pananamit nila. Nakikita nyo yung parang merong balanggot na gano'n na something, tapos merong mga nasa ganitong braso, ganyan, and also yung mga food. Yun. At saka, yung Honesty Store pala. Yun pala isa sa mga nilook forward ko pa doon sa Batanes. So, yun po. And again, yung travel dates natin is July 5 to 8. At sana naman, kahit pa paanong alam ko naman na din na medyo uulan kasi tinignan ko na sa weather app. Sa weather app ng cellphone natin, parang daily uulan siya. So yun ang tinitingnan kong isa, paano tayo makakapag-drone shot ng maayos? Pero sana mabigyan pa rin natin, sana maging giving pa din siya. Opo. So yun. And ang pupuntahan natin, nasabi ko na ba kanina? I forget ko na, sabi ko na. Pero yung unang pupuntahan natin, ngayon pa lang, pagdating na natin doon, ay pupunta na tayo ng Batan North. Tapos bukas, pupunta naman tayo ng Sabtang. At sa isang araw naman, pupunta naman tayo ng Batan South. And sa pinaka-last day natin, umaga pa lang, uuwi na tayo dito sa Metro Manila. So, super quick lang ng tour na to. And sana maging successful siya. Ito nga pala yung tour natin. So, pinrovide ito ni Batanes IBS. So, tatlo siya. Itong Batan North, tignan nyo, ang dami ng pupuntahan natin. Like, literally. Ayan, super dami. And this one, Sabtang Island Tour. Ayan. And also this one, Batan South Tour. Okay? Dito sa Batan North Tour, ang nilook forward ko dyan is yung Vayang Rolling Hills. Kasi yun yung sikat na parang New Zealand. Ganon. And 1 p.m. yung pick-up time dyan. Though ngayon ay magsisimula daw tayo ng 10 a.m. kasi may meeting yung parang Tour Guide Association. Ganyan. Ilalagay ko na lang yung tamang name dito sa screen. Kasi ang tour guide daw natin, sabi ni Miss Charmaine, is yung parang Vice President ng Tour Guide Association. So, kailangan niyang maagang matapos. So, okay lang. Okay lang naman. At least maaga din tayong matatapos, feeling ko. Tapos, next, itong Sabtang Island Tour. O, diba? Diyan naman sa Sabtang Island Tour, karamihan naman dyan, gusto ko makita kasi puro church po. Usually, mahilig tayo sa mga church, diba? Tapos, sikat ang Batanes sa church. Meron church na sikat dyan. And also, sa pinaka-last full day natin, sa Batan South Tour, ang nililook forward ko naman is ang Honesty Store. Wait, ang labo. Ayan, nakikita nyo? Yan po ang mga pupuntahan. And may lunch na kasama yan, guys. Mamaya, ikwento ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung magkano, okay? If ever kapag ka solo traveler kayo, dalawa kayo, or kahit marami kayo o magkakaibigan kayo, meron ako mga sasabihin rates and also yung inclusions. Guys, sa pagpunta nga pala sa Batanes, hindi lang Philippine Airlines yung nag-o-offer ng flight. Meron nga din palang Sky Pasada. So, yung Sky Pasada, parang sa Tugigaraw siya. Though, pwede naman kayo mag-land to air na parang transfer, ganyan. Kunyari, pupunta kayo sa Tugigaraw from Pasay or from Cubao, ganyan. And tapos, saka kayo sasakay ng aeroplano. Though, hindi ko alam kung magkano yung price. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ibaba kung in case na gusto nyo na mag-Sky Pasada at hindi mag-Philippine Airlines, okay? And also, ipa-plug ko din dito sa screen yung mga land to air. Ayan, yung land to air na pwede nyo sakyan na Victory Liner
Partas, ganyan, sa terminal sa Metro Manila, ganyan. Kaya lang medyo may transfer yan. So for less hassle experience, is pwedeng mag-ano na lang kayo, mag-Philippine Airlines. Though kung ganyan ang gusto nyo, or mas malapit naman kayo sa Tugigaraw, is pwedeng doon na lang kayo sa Sky Pasada, okay? Check nyo na lang, mag-inquire na lang din kayo. So ito guys, nag-check tayo sa Sky Scanner ng flights. If ever naman, pwede naman kasing tours lang or land arrangement lang kunin nyo kay Batanes IBS, tapos kayo mag-book ng ticket kung gusto nyo, kapag kunyari para makamura kayo, ganyan. Ito po yung price ng mga flights. So August 26 to. So yung one-way flight, Manila to Basco, 5,747. Then check naman natin kapag magkabaligtad. Ayan, 5,762 naman yung Philippine Airlines. And guys, kung tutuusin, parang 10,000 plus lang, di ba? I mean, parang 11,000, almost ganun po ang mismong ticket. Mag-check tayo ng may return. Direct. Paano ba yung direct? Fastest. Ayan, tignan nyo. Nag-check tayo ng direct flight. So, 11,508 kapag ka direct flights. Round trip na yan. Also, kapag ka mag-check kayo, pwede kayo mag-check sa Sky Scanner. So, ano naman to? Travel aggregator naman to. Makikita nyo dito lahat ng mga presyo ng mga flights. Okay? Tapos, mag-book na lang kayo direct kung gusto nyo. Ayan po ang price. If ever, kung ang gusto nyo, land arrangement lang na kukuha kayo sa Basco-based na travel agency, which is yung Batanes IBS, Basco-based sila, taga doon talaga sila. And kayo mag-book ng flight, tapos sila yung kukunin yung land arrangement. Or pwedeng all-in naman. Kayo na lang mag-inquire kung magkano kasi for sure, magkakaiba yan ng presyo. Ayan guys, yung plane. Tignan nyo. Ang liit lang. So, parang mga Air Swift plane lang. So, let's go. Okay, so guys, andito na ngayon tayo sa ating, buti na lang, natabi tayo sa mismong window. And dito po, kapag ka Basco yung flight nyo, papunta kayo sa Basco rather, is dalawa. Dalawa doon, dalawa dito. Buti na lang, katapat natin sa window. Makikita natin from here yung mismong northernmost part ng Philippines from above. Diba? Alam nyo, sinusulit ko na din yung signal. Kasi yun yung parang medyo kinakabahan din ako. Though dual SIM naman tayo. Itong phone kasi natin, dual SIM na eSIM. Ay, hindi pala. eSIM ba isa? Hindi. Yung isa ata eSIM, tapos yung isa hindi. So, physical SIM. So, Globe yung isa, Smart yung isa. So, we can test the speed kung mabilis ba doon yung Smart or Globe. But so far, sa mga nare-research ko, ang sinabi nila, ang mabilis daw is Globe. Welcomes you to Basco, Batanes. The time now is 27 minutes past the hour of 7 in the morning. Today is Saturday, the 5th of July. Okay guys, we're here sa Basco, Batanes. Ayan na yung sikat na harapan ng airport nila, Basco Airport Terminal Building. Yan, arrivals area. Ito, itsura. Oh God. Welcome sa northernmost part ng Pilipinas, Basco, Batanes. Ayan, arrivals. Yay! I'm sorry. Thank you. Good morning. Mabuhay. Welcome to Batanes. I'm so happy. Uy, ito yung gusto ko isuot. And guys. Diba? Ito yung itsura ng nila. Baggage claim area. Tignan nyo. Welcome to breathtaking Batanes. Batanes joins the UNWTO Network of Sustainable Tourism Observations. Ito, excited akong puntahan ka. Excited akong kainin ka, uvid. Ito din, na-search ko din to. Ito yung medyo pork. Tapos ito, kinakain naman natin itong parang mga kamoting kahoy na ganyan. Ito din! Ayan, Honesty Store. Okay, lahat kayo pupuntahan natin. At naka-tour tayo ngayon. Thanks to Batanes IBS Travel and Tours. Oo nga pala guys, dito sa Batanes merong Batan Island, may Sabtang, and also merong Itbayat. Though itong Itbayat hindi na natin ito mapupuntahan, masyado na siyang malayo. Pwede kayong mag-aeroplano papunta dyan, pero usually ay bangka ang ginagawang mode of transportation papunta dyan. So dito lang tayo, Sabtang and Batan.
So later, dito tayo sa Batan North. Tapos bukas, dito tayo sa Satang Island. Tapos sa isang araw, dito tayo sa Batan South. Diba? So, nakuha na natin yung ating maleta. And ngayon pa lang gusto ko sabihin sa inyo, kanina pinakita ko naman na sa previous clips, guys, umuulan. And ina-expect ko naman na umuulan. At sabi ko nga sa inyo, yung mga July months yan, umuulan yan. But it's okay. Again, ito lang available nating time. Let's go! Ito yung itsura na airport. O, tignan nyo. Meron sila dito mga shops. Isa-isahin na muna natin bago tayo umalis. So, sa side na to guys, is yung Sky Pasada. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na Sky Pasada. Ayan. Ano to? Travel destinations from Binalonan Airport. John Hay, Sun City. Though sarado siya ngayon. Ayan. Tapos may shop. The souvenir. Ayan. Pero syempre dyan tayo sa city center. Kasi for sure mas mura doon guys. May kainan here. Uy, available yung Gcash. First time natin nakakita ng Gcash. But on na-research ko, limited daw. Ito, Flightline. Flightline. Ano to? Services we offer, regular flights to Itbayat. Ah, ito yon. Ito yung flights sa puntang Itbayat. Kasi nasabi ko sa inyo. So, kung longer days kayo, kung more than a week kayo, yan, ito yung sasakyan nyo. And regular flights to Itbayat, charter flights, Medevac. Tapos air cargo services. Ayan, Basco to Itbayat. Kano kaya, ano? Lalagay ko na lang sa screen guys niya. Okay, so sakto meron lumabas na staff kinausap natin. Though kanina off nung panakausap. Ang pamasahe daw, Basco to Itbayat is 3,100. So if ever kung gusto nyo. And yung pabalik daw dito from Itbayat naman to Basco is 3,000. Because mas mahal daw yung terminal fee ng Basco Airport kumpara doon sa Itbayat. Okay? Ito naman, the Insulares Souvenir. Wow, the Insulares. Spanish. Oh, meron din dito ang yung Philippine Airlines. Meron silang office. Then, PNP. Plus, ito. Mga pasalubong again. Ito siya. Ayan po yung itsura. Okay, so lumabas na tayo. Meet na natin yung pick up sa atin. Kasi usually kapag nag-book kayo ng tour or yung package, dito pa lang sa airport may mag-pick up na sa inyo. Hello po! Good morning, ma'am! Ito guys, Ivan de Guzman. Ivan po! Hi po, Andy Hello! from IBS po. Hello po! Welcome to Batanes. Thank you po! Ayan guys, ito yung itsura ng labas ng airport dito sa Basco. Basco Airport! Tingnan nyo, talagang mga stone siya. Ito ang gusto ko makita. Oh my God, grabe talagang iniwan ko dyan. Talagang tuwan-tuwa ako sa stone, no? Ayan. Ganyan kaya itsura doon sa ano? Ganyan kaya itsura doon sa mga mismo nasa syudad. Ate, hello po. Oo nga. Kayo po ba yung tour guide ko po? Hindi po. Ay, hindi po. Mamaya po, 10 o'clock po. Po. Ayan na yung... Okay lang po dito ilagay? So guys, sabi ni Miss Andy is malapit lang daw yung ating accommodation. So titignan natin sa oras. 7:47 na ngayon. Mamaya andun na tayo ng 7:49. 2 minutes pa lang. Biyahe? Okay lang po. Actually, nire-research ko na kasi sa weather kung uulan ganyan. Rainy talaga hanggang buong stay ko day 1 to day 4 Parang halos ganito lang po. Ganito lang talaga siya. Since yesterday. Pero hindi ko po alam kasi usually pag andito pa kasi yung bagyo. So, ano po, ma-weak naman siya. Usually, pag lumabas na yung bagyo, yun na yung mga pag-ulan. Okay. Dahil nahatak siya ni habagat. Pero Miss Andy, usually yung ganito, kapag ka naka-tour, okay lang magpalipad ng drone? Depende po sa drone ng ano, yung malaki. Kung malaki siya ay maliit. So yun. Hindi naman po nag-back out si drone pilot. Okay. O, diba? At least meron tayo drone. And also, paano po yung internet dito usually? Mabilis naman. Dahil Starlink daw, sabi ni Miss Charmaine. Usually, Starlink naman. Andito na po tayo. Ito na agad. Wait, tignan nga natin. Grabe, 1 minute lang. Iba pala yung sinabi ko, 7:49 guys. 1 minute lang. Sana nag-tricycle na lang pala ako. Hindi na nag-abala sila Miss Andy dito. Guys, 1 minute lang. Ito na tayo sa accommodation. Akala ko naman mga 10 minutes ganun. Ang bilis. Ito guys, yung accommodation natin, Ichihan. Tama po ba Ichihan ang basa, no? Ichihan Lodge. Feels like home. Let's go. Ichihan is an Ibatang term for tulugan. Ichihan, Ibatang term ng tulugan.
O, diba? May natututunan tayo. Ichahan, ichahan. Ang alam ko palang na term ngayon na kabisado-kabisado ko, Diyos mamahes. Diyos mamahas. Mamahes. Yung pronunciation na has. Has. Kasi parang ano, Diyos E mamahas. is pronounced as you. You. Si Miss Flor po. Hello po, Miss Flor. Ivan po. Is Batan North, Batan South, and Itbayat. Okay. Sabtang. Sabtang, okay. Itbayat is a special tour kasi it's more for the adventurous soul. Boat ride could be 2.5 to 3 hours going there, and then may plane din po tayo. Yeah, it's a flat line. Flight line pala. Flat line. Naging hospital. Flight line pala. Flight line. Opo. And dalawa po sila. Aerospeed and flight line. Okay. So, dalawa po sila. That's less than 15 minutes ride. Okay. So, medyo pricey compared to a boat. But, there are those na adventurous na they'd like to experience the boat ride. Yeah, okay. Because of the videos they see online. Actually, nakita ko din. Ito yun, no, ma'am? Grabe, nakita ko sa friend ko yan. Masyadong ganun. Maalog. Well, not always. Not Pero always. ano po, this time of the year, ano po, medyo malikot siya. Malikot ngayon. Okay. Ngayon. Yun, imagine niyo 2.5 hours yun. So, pag nagsabtang kayo, imagine mo yun na plus times ilang kasi sabtang is 30 minutes, ito 2.5 hours. So if you can survive the sabtang, siguro kaya yung kaya yun, okay. Pero adventurous soul to. So each island has different beauties po. So parang laging they always say, ano yung pinaka mas magandang island. Pero kasi meron kanya-kanyang beauty. Okay. So si Itbayat is more on adventurous yan. So today we'll start with the Batan North. Yeah, Batan North daw po. Which is basically the municipality of Pasco. Okay. So it could be as quick as 2 hours, it could be as long as 4 hours. Depende sa pacing mo. Okay. Dahil isa ka lang and you can decide on your pacing. Yeah, okay. Unlike kasi pag mga joint tour or group tour, ano yan? Gets. So, pag exclusive tours, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. So, what to expect in the North Tour would be, are you Catholic? Yeah, Roman Catholic. Yeah. So, each municipality po, meron po tayong churches. Yeah. Right. So, mga old churches. That's what I'm looking forward to. Okay. Madami kayong matututunan sa mga churches dito. So, nandito po yung cathedral. We'll have the Basco Lighthouse, the Rolling Hills, the Valugan Boulder Beach, and the Mount Carmel. So, may din tayo, town proper tour. Kung maano ka rin po sa history. Yeah, I like history. You just tell the tour guide po. Kasi, okay. Not everyone, si tour guide, very, depende kung sino yung tourist. Okay. Depende po kasi we offer sightseeing, we offer yung cultural, historical. So, depende po sa gusto namin. Yeah, ma-history akong tao. Sige, ayan. But, si Winston, he's going to be your tour guide. Okay. Maano yun? Okay. Magkwento po yun. Sige po. Ayan. So, we start at 10 o'clock. Okay. Do you have any food restrictions? Wala po akong allergies. Alright, so, yan po. Yun yung today. And then, supposedly kasi tomorrow, kasi medyo baka malikot yung dagat, pangit yung panahon. Kaya we'll pagpapalitan. Switch it okay. to South. Okay lang. Okay, walang problema po. Si South po, South Tour, si Batan Island has 4 municipalities. So, one is Basco, and then the South Tour would be 3 other municipalities which are Mahatao, Ivana, and Uyugan. Ivana pala to. Ivana, basa ko nung nag-research ko siya. Oo, Ivana Alawi. Ivana. So, yan, 3 pong municipalities. Okay. And this is the most, mas madaming tourist spots. So, medyo, South. Sa South. So, medyo matagal to. It could be as short as 4 hours. It could be longer as 6 to 7 hours. Okay. Depending on. So, nandito po yung Marlborough Hills. And Honesty Store, right? Honesty Store. Yay! Yan. Honesty Store. So, kung mga gusto mong pang malakasang outfit na dito to. Dyan yan, dapat. Dito. Okay. Ayun.
Si Ma'am Zar ngayon, Meet me daw. Kasi may wedding ngayon. Oo nga eh. Dapat gusto niya nga pakita yung wedding kasi supposedly hapon siya. And then, she wanted you to see. Para makita. Oh, hindi. Move to morning kasi nga bad weather. Oo, bad weather. Kaya, ayun. Sayang. Yeah. Ayan. So, dito yan. That's tomorrow po. Yep. And then, The Sabtang. Monday, maaga ang pick up natin dito at around 5:30 to 5:45 AM? Oh my God, ang aga pala. Because there are only one schedule of the boats. Okay There po. are 3 boats yeah, there, I know that. Pero, isa lang yung schedule nila. So, 6:30, na yun, aalis na kayo. Okay Pero, the pick up would be around 5:30 to 5:45. So, from Basco, we go to Ivana, dun yung port, tapos 30 minutes. Okay, 30 minutes. Yan. This one naman, it's half a day. May dalawang kasi tours dito, half day tour and the whole day tour. Okay. Pero usually yung whole day tour kasi overnight na yan. When you go to Sabtang, here, ang pupuntahan po, dito pala, dito, papunta kayo dito, Nakabuang Beach. Papunta po sa, dito po, sa dalawang Chavayan? Chavayan and wala kasi dito sa Savitug. So, what you would see here are the stone houses. Okay. Mga stone houses. Pero dito, may time limit po. Kasi si boat leaves around 12. So, dapat magla-lunch na kayo ng mga around 11 to 11:30. Okay. No worries po. Si guide would be controlling the time. Pero for Bataan North and Bataan South, you would be controlling the time. Okay. Thank you. Ayan guys, ito ang ating room. Room number 4. S4. Ayan. Sige po ma'am, thank you po. Ayan. Ay, ang ganda guys. Ayan, so nakapasok na tayo ngayon dito sa ating room. Guys, ang ganda at ang lamig. Like, literally. Natutuwa ako. Ayan, tingnan nyo itsura. It's very homey vibe talaga. And makikita nyo naman sa mismong background. Ngayon, itutour ko na muna. Kaya quick room tour lang. Kasi meron pa tayong tour later. At isasama ko na rin yan dito sa vlog na to. So, ayan yung door. Ito po. And meron tayo dito yung pang emergency light kapag ka naka-brown out. Ganyan. Then, ito yung sa ilaw. Nakasabit. Ay, hindi pala siya yung nakaganon. So, ito lang yung susi. So, hindi siya yung key card. Ayan. Ganyan. So, check-in dito 2 o'clock and check-out 12. Pero, bakit andito na tayo ngayon? Siguro may early check-in naman sila na option. Tapos, ayan, may mga pa-frame. Ito yung bed, ang laki, good for 2 packs. Tapos, ito po yung itsura. Dito, meron ditong pa-upuan. And, syempre, ang ilalagay natin dyan, yung laptop. Ganyan. And, mga numbers, yan. Tapos, ito, meron pa-cabinet dyan. Yan po. And also, ito, toilet. Tanananan! Toilet! Wait. Okay, ang nilulook forward natin, meron, alam niyo yan, bidet. So, meron heater. Diba? And, ayan, meron din dito mirror. If ever, guys, kung magugustuhan nyo to, yung mismo experience natin, kapag kunyari kukontakin nyo si Batanes IBS Travel and Tours, sabihin nyo lang sa kanila na kung ano yung service at hotel at package na in-offer sa atin is yun din yung offer sa inyo para same, okay? Kasi may tendency, dalawa kasi, nagtanong kasi sa atin si Miss Charmaine kung yung sa accommodation ganyan. So, nirequest ko kay Miss Charmaine na dalawang accommodation na magkaiba para mabigyan ko din kayo ng options. So, ito yung first option natin. Pwedeng sabihin nyo kay Miss Charmaine na gusto ko dito lang sa Ichihan, ganyan. Or yung sa next hotel natin, gusto ko doon lang sa ganun. Kunyari, kayo bahala. Kayo bahala mag-request. Pero at least, meron kayong 2 options na ipapakita ko dito sa mismong series na to. Or kung gusto nyo, yung gagawin natin na ito ngayon, tapos bukas ay iba naman. Okay?
So, nakita nyo naman, sinama ko kayo sa quick orientation natin at napakadami ko natutunan at napakadami nyo din natutunan as well for sure. And isa doon, yung nasa internet po kasi, 10 islands ang meron ng Batanes. Pero dito pala, yung mga taga Batanes, ang alam nila ay 11. Okay? So, 11 daw yung islands here. Then, 3 yung inhabited. And napupuntahan lang natin yung 2, which is Batan and Sabtang Island. Okay? And nalaman ko din kay Miss Andy na dito pala sa Batanes, ang ang nangyayari dito, kasi curious ako sa ganun sa mga ganung instances. Paano kapag kunyari biglang hindi makaka-fly yung eroplano? Paano ang gagawin? So dito sa Philippine Airlines, kapag Philippine Airlines yung sasakyan nyo, tapos kapag kunyari na-cancel yung flight nyo, si Philippine Airlines yung magko-cover na ng lahat. Like before daw kasi, like parang nung nakaraang taon ba, sabi ni Miss Andy, basta before daw, hindi daw ganun dito, okay? Alam ko na ganun sa mga ibang lugar sa Pilipinas, kahit abroad, na kapag ako niyan, delay, ganyan. Pero dito kasi, may mga nabasa ako na hindi covered. Pero covered naman pala. Like ngayon daw, kino-cover na daw ni Philippine Airlines yung transfers, also yung accommodation kapag kunyari, ako, nag-book ako alone, tapos biglang na-cancel yung flight ko ng July 9, magiging July 10. So, covered ni Philippine Airlines yung tutuluyan, okay, overnight, ganyan. And ang tansyahan nila dito, kung matutuloy yung flight or hindi, kapag hindi zero visibility yung Mount Iraya. Yung Mount Iraya po, yun yung mountain na nasa northernmost part dito sa island na to. And hindi ko siya actually nakita kanina kasi talagang parang puro rolling hills yung nakikita ko dito, yung puro greeneries, ganyan. So, yun po ang indication. Kapag zero visibility, hindi matutuloy kasi hindi daw makakaland yung aeroplano. And yun din daw ang mga tinitingnan ng mga piloto. Kaya fortunately, ayan, nakaland tayo ngayon. And mag-rest na muna tayo. Tapos later, let's go na. Batan North Tour. Okay, so chinek ko na yung Wi-Fi speed dito. Starlink po yung gamit nila. And hindi ko alam, baka mamaya nagva-vary yung tipong cloudy ngayon at maulan. Baka kaya medyo mahina. Pero sana naman mamayang gabi ay bumili siya. So papakita ko sa inyo yung 2 speed test. O diba? Grabe yung speed test. Dalawang speed test natin dito for today's video. So, ito po yung speed test dito. Yung laptop na to ay nandito sa room. So, room number 4 tayo. So, medyo may 1 room pagitan sa lobby kasi andun yung mismong router. And download speed is 3.97 Mbps. And upload naman is 12.54 Mbps. Dito naman sa phone, ito naman yung nandun tayo sa lobby, nag-check tayo. Ayan, so 18.7 Mbps naman yung download, then yung upload is 7.93. Expected ko na actually na ganito kasi recently nagpunta dito si Marbs, like last month lang, wala pa nga atang 15 days ago, ganon, less than 15, I don't know, pero siya super araw ng punta niya. And yun, medyo nangitim nga daw siya. Sabi niya, shout out, besh, hello. Katulad ko yung vlog mo. And mabagal din ang internet niya. Hindi din siya nakapag-upload ng vlog ng yung tipong talagang normal process niya. So yun, expect naman na natin, medyo mabagal po. So sana mamayang gabi, bumilis na, okay? Let's pray for that. Tapos, tingnan nyo to guys, papakita ko lang din. Binigay ito ni Miss Andy, Di ba, kaninang umaga, nung nasa airport pala tayo, pinakita ko sa inyo. So ito talaga yung sikat sa kanila. Itong info thing na to, na mayroong ganyan. So, nakalagay din dyan yung mga useful Ivatan phrases. Yung don, ibig sabihin, ay, hindi pala don, on. On, ibig sabihin, yes. Umba, no. Diyos, tao po. Diyos? Juice. Juice ang basa. Juice, ibig sabihin, tao po. O, diba? Ano pala to? Useful Ivatan phrases, Lesson 101, okay? So, ang ibig sabihin ng good day nila or may God be with you is pakapyan kapa no Diyos. Diyos pala, Diyos. Nabubulol ako. Iba kasi pagbigkas nila eh. So, yung tao po naman, ibig sabihin, Diyos. Tapos, yung manipiraya, how much is this? Manipiraya. Manipiraya. Pa-practice na tayo. Tapos, mayroon ditong I love you. Ito I love you nila. Icha daw ko imo. Icha daw ko imo. Icha daw ko imo. Icha daw ko imo. Yan. Tapos, beautiful, ibig sabihin, mavid. Tapos, on, yes. Umba, no. Diyos, mama, hes. Thank you. Tapos, yung isa naman, ango, ingaranta, jimo. Ibig sabihin, what's your name? Panoorin, what is your name? Okay? Bulol, actually, to be honest. Pag-aaralan natin tong,
bigkasin. Though alam ko na siya kasi nga meron nga tayo ganito. Pero yung pagbigkas talaga ang nabubulol talaga ako. Okay? Tignan nyo guys, may pa-breakfast o tas may pa-kape. Sige nga, magkape nga tayo. Parang may amats ako magkape ngayon. I mean yung 3-in-1 na ganito, hindi naman natin mauubusin. So ito, na-miss ko yung egg. I mean egg lang yan, pero guys, alam nyo yun, yung talagang breakfast. Ang sarap. Wow, ang sarap, hindi pa nga nakakain. Okay, let's eat. Wait, wala pa pala tayong water, pero okay lang. Nasa labas kasi water guys eh. Gutom pala. Hindi. Hindi. Ang sarap. Shanghai. Ang in-expect ko parang cheese eh. Pero okay lang. Gusto ko yan. So, kumuha tayo ng mainit na tubig sa labas. Tikman natin itong Blend 45. Kasi may mga times na alam mo, nakakamiss yung tipong yung parang may klase tapos biglang umulan or bumagyo tapos nag-signal number 1 or 2. I mean, hindi ko pinagdadasal yung ganun pero alam niyo yung moment na yon, may part ng school life nyo na kapag ka kunyari, in-announce na walang pasok tapos malamig tapos iinom lang kayo ng kunyari hot chocolate, kunyari Milo, ganyan. Yung tipong hindi kayo papasok, nakahiga lang kayo. Parang ganun yung vibe kasi ngayon dito sa Batanes na I'm loving it. Tapang ba to? Tamis. Tamis. So guys, magsisimula tayo ng tour natin. Ayan. Ano po tawag dito sa ganito? Kogon Tricycle. Kogon Tricycle. So ayan, tignan nyo. Mayroong sariling Kogon Tricycle si Batanes IBS. So si Sir Dominic and si Sir Winston yung kasama natin. Ayan, tignan nyo naman, medyo umuulan ngayon pero laban na yan. And ang gagawin dapat namin ngayon, yung morning is yung medyo mga drone-worthy na lugar. Pero ihahapon natin sila, after lunch kasi medyo umuulan. Tignan natin kung titila. Okay? Let's go. Ayan. First time ko sumakay sa Kogon Tricycle. Walang ganito sa ibang lugar sa Pilipinas. Kaya yan ang dapat yung puntahan here. First stop guys, nandito ngayon tayo sa Valugan, Boulder Beach. Tama, Sir Winston, no? Boulder Bay or Boulder Beach. Napakalakas ng alon. Grabe. northeast na yung mga wind direction at coming from northeast na supposedly is western wind na tayo ngayon. Ito na ito. Okay. Oo, Ganito ang yung lakas. pag may bagyo. Dito din mismo. Tingnan mo, bagyo weather talaga ang punta natin. Guys, hindi pa to yon. Low pressure pa to. Oo, pero mas malakas kapag ka gumaganon dito. Sa dulo. Grabe. So guys, ito daw mga bato na to, sabi ni Sir Winston Ay galing po sa pagputok ng bulkan. Si Mount Iraya, itong nasa norte, banda norte. Ngayon, sa series of eruptions niya, nabuo to mga bato na to. Yan yung mga debris na naibato ng bulkan during the eruptions. And then, after some time, of course, nahahangin na, nauulan na, naaarawan, kumikinis sila eventually. Kaya kung mapapansin niyo yung bay mismo, yung nahahampas ng alon, mas makikinis yung mga bato na yun compared dun sa mga nandito banda. Ayan. So, Sir Winston, yung Mount Iraya, yun yung indication, di ba? Kapag zero visibility, yun yung medyo mga hindi natutuloy yung flight. Yes, so usually ganun. Pag hindi nila nakikita yung Mount Iraya, malabong maglanding yung eroplano. Usually magta-turn around sila, ganun. Babalik sa Metro Manila? Babalik sa Metro Manila, magta-try siya at least 3 attempts. 3 attempts. Pag hindi talaga nakita sa Mount Iraya or walang clearing, babalik siya na Manila. Actually, si Miss Andy, yung kanina, sabing ganun, buti nga daw natuloy ako. Akala nila. Namin talaga. Expected mo na parang maka-cancel. Di ka nyo guys, expected nila maka-cancel tayo, pero luckily, na-push through. Saka ito lang kasi available kung travel date, Sir Winston, sayang. Pero okay lang. Ano yung next nating pupuntahan after this? Next na pupuntahan natin is Japanese Tunnel. One of the Japanese tunnel na nagawa during the World War, 1941 up to 1945. Okay. Yun yung nakita ko na parang sa ilalim, di ba? Yes. Oo. Pero check natin yung entrance, baka mamaya medyo May water. May water. Oo. Or i-check natin yung safest passage natin papunta dun sa tunnel. Kasi mayroon akong friend na nag-vlog dito, si Marbs. Hello, Marbs. Ano siya, sabi niya ganun, parang may ahas daw ba, ganun? Sometimes. Yes, oh my God, doon ako natatakot. Mga kumukubli dong mga Batanes Pit Vipers usually. Pit Vipers? It comes with the yellow and white color. Ano yun? Venomous? Dito. Yes, it's one of the venomous snake in the world yun sabi ng mga eksperto natin na nagpunta dito sa Batanes. So usually then merong mga guests or tourists na nagpupunta dito just for that snake. Okay, sige ngayon, let's go. Check natin kung meron tayong makikita dong, ano yun, Pit Vipers? Batanes Pit Vipers. Batanes Pit Vipers. Diyos ko Lord, naging ahasan pala ang ating tour ngayon.
So guys, ayun na, nakikita nyo tong bakal na yan. Sabi ni Sir Winston, yan yung way of securing nila kapag ka bumabagyo. Tapos kapag ka naman sa yero, nilalagay nila. Nagtatali sila ng mga bubong. Oo. Itatali mo dun sa mga kahoy na nakapaligid sa bahay. And tapos semento. Semento, buhangin, graba, kung anong pwedeng pampabigat sa bubong. Pero usually dito, ilang bagyo yung na-experience nyo kada taon? Halos lahat ng bagyo ng Pilipinas dumadaan dito. Pero yung category 5 typhoon or yung mga super typhoon natin, before is every 5 years lang. Pero last year exception, 3 sunod-sunod na super typhoon yung dumaan sa Batanes. Kaya naka-recover naman agad o parang hindi? Hindi pa. Until now, hindi pa? Makikita nyo pa rin yung, kumbaga, aftermath pa ng bagyo. Sa Basco? Talaga sa buong Batanes. Buong Batanes. Pag super typhoon, after the super typhoon, is wala kayong makikitang greeneries. Lahat ng makikita yung greeneries ngayon, wala yan. Walang dahon lahat ng puno. Gano'n? Hindi dahil bumabagsak? Gano'n? Hindi. Talagang wash na hangin. Inaano siya? Hinahangin siya talaga. Sige guys, tignan natin yun namaya. Next up guys, ito na. Welcome to Japanese Tunnel. So Sir Winston, ano na meron naman dito? Ano kakaiba dyan? Before that, ang local name niya is Dipnay Suhuan. Dipnay Suhuan. Yeah, from the word suhu, which means light. Sabi kasi nung mga locals, pag nasa town ka, before, this is before, nakakita sila ng mga torch dito sa ibabaw nitong torch? So, umiilaw? Daw. Torch-like figure. So, may light daw. So, kaya nila natawag siyang Dipnay Suhuan. Dipnay Suhuan. Ayun, kaya may picture. Ayun o, may picture doon ng torch. Para siyang nag-torch pa rin daw yung mga tao dito. So, itong Japanese tunnel na to, meron siyang 5 entrances or exits. Wherein, built during the World War. Japanese time, 1941 up to 1945. Strategically located yung mga entrances nito. Kumbaga, lahat ng direction from the island makikita mo from here. For example, itong entrance na to, pag nasa pintuan ka, ang makikita mo is the northern part and the airport. Makikita ba airport? Yes. Asan? Ayun, oo nga. Before, wala pang mga puno eh. So, clear view siya, airport yan. And then the other 4, of course, east, west, yun na yung mga side niya. Mga tunnel na butas. Let's try to enter. Seryoso ba? Yes. Sana pala nagpantalon, baka matuklaw ako ng ahas dito. Nakakakita ba dito ng ahas? May chance, pero from afar, madidistinguish mo may ahas na agad. Kasi sa kulay niya, bright yellow and bright white siya. So hindi ka pwedeng magkamali na may ahas doon. Baka biglang may lumabas sa mga butas-butas. Ala naman sa mga butas-butas siya, no? O sige, tara. Nananahan siya lagi sa mga sanga. Pero pagdating natin dito, makikita na natin all. Dry naman dito sa bandang doon. Dahan-dahan lang po dito sa mga basahan. Make sure hindi gumagalaw. Grabe, naging ano tayo ngayon, Matanglawin, naging biyahe ni Drew. Ganun ang atake natin ngayon. Ayan, so mapapansin nyo rin dito, unlike other tunnels, hindi siya basta lupa lang. Parang semento, no? Parang merong chemical na pinahid yung mga Japanese before to harden the surface. Kasi this served as a bomb shelter during their time. And fun fact, nung binomba yung Batanes, kasabay ito ng pagbomba ng Pearl Harbor. Ay, Pearl Harbor. December 7, 1941. Binomba to December 8, 1941, kasabay nun. To cut the communication of the Americans. Dito. So, may wireless telegraph sila dito before. Papakita natin mamaya. Sige, papakita ko sa inyo. Kinakabahan ako, baka biglang may ahas dito. Walang tao sa loob. Wala. Parang, nakakatakot naman yung Wala rin ginto. Sure ka? Alam ginto dito? Grabe, ngayon lang ako nakapasok. Parang nakakaramdam ako ng multo. Malamig kasi, no? Yun na yung isang labasan kasi. So, ayun na. Doon tayo lalabas? Tutuloy tayo hanggang doon? Yes. Approximately around 200 meters in total lang to eh. May lang siya. Meron pa dito? That's the second butas. Entrance or exit. Okay. Ang view naman yan is eastern. Okay. Pwede tayong... Wait lang, wag mo ko iwan Sir Winston, baka may ahas dito. Ipalaka, ang laki! Okay, ayun, tumalo na doon. Hindi, itong mga ganito, dito raw nagkukubli yung mga guards. Ng mga guards. So, walang mga kwarto, walang mga chamber. Pero meron tayong mga ganyan. Grabe. So, ito, part na... Grabing adventure to. Part ng Japanese tunnel is sedimento talaga ng mga Japanese to. Talagang kumbaga reinforce yung mga entrances nila. So nung nag-build sila noong 1941, nagdala sila ng mga bakal ng tsaka semento.
hanggang ngayon intact pa rin, di ba? So that's Japanese Mas maganda yung entrance dito, mas konkreto. Pero ito yung unang nagbabaha pagka Ito. pagka maulan. Ay, This is meron a dyan. passage going down. Pero since maulan tayo ngayon, medyo Baha dyan. Okay lang. Sige, wag na tayo bumaba, natatakot ako. Yan. And yung segment na to is pababa. Meron siyang 32 steps, approximately another 1.5 meter leap. Bago ka makapunta dun sa passage na ganito. And then, yung hole dun or yung entrances dun na dalawa is ang view niya yung Basco Seaport, western part, and then the southern area. Okay. So, technically, pabuburan natin yung... Ayan guys, may butas. Anong purpose nito, Sir Winston? Ang purpose nito is for ventilation first. And then, second and third is food and ammunition supply. Ano nilalagay na lang po dyan? Canned goods? Diyan sila nagbabagsak. Ng kahit ang Para hindi makita yung tunnel nila. Kasi Totoo. safe keep sila dito. So, from the top, doon sila nagbabagsak ng pagkain. Water, supplies nila. So magdadako tayo dito ng 3 seconds. Careful lang Pakiclear. Yeah! We're here! Tumingin mo. O, diba? Kala ko may biglang feeling ko yung vlog na to guys ang haba. Dami kasi namin sinabi. May papatry daw si Sir Winston. Ano kayang amats nito? Ang tawag dito is kasusuhad. Okay, kasusuhad. Okay. Kasusuhad or tapayit. Ngayon, okay. Ito, pagkain namin to pag nagpupunta ng bundok. Kasi before, hindi uso ng magdala ng tubig o ano. Umaasa kami sa nyog. Para may mainom tsaka buko. Kung walang buko niya kanyog, ito ang mag-hydrate sa'yo. So, babalatan mo tatry lang ko. Siya. Yes. Okay, sige. Babalatan mo lang siya and then Sisipin. Kinakain ng buo. para siyang kamyas. Kamyas. Maasim. Maasim. Ano ditawag? Tapayit and Kasusuhad. Maasim na, parang ang kamya. Para akong kumain ng sinigang na hilaw. Diyos ko. Diba? Maasim Pero siya. masarap. Pero ang asim guys, parang sinigang talaga. Ito yung anong rock formation yan? Ang tawag yan sa local language natin is Ijang. Yep. Ang term na Ijang is for settlement or retreat fortress ng mga ancestors po namin. Our ancestors are from Taiwan. Yeah. You know, from the southwest of Taiwan, may isla doon ang pangalan. May nabalitaan ako na sa pinaka northernmost part talaga dito na nare-receive minsan yung sa radio yung Taiwan. Kahit dito. After 5 o'clock before, yung radyo ng bayan, yung AM namin, after 5 kasi cut na yun ang papalit na frequency is from Taiwan na. Puro mga Chinese, mga Mandarin. Rhymes namin, Ang galing, di ba nakakatuwa? Kasi mas malapit, parang less than 200 kilometers yung layo nito, no? 190, no? 190 kilometers. So, mas malapit ang Batanes sa Taiwan kaysa sa Pilipinas. Apari. Yun, dun sa northern tip ng Luzon. Yan, may sinasabi guys si Sir Winston. Ano Sir Winston yan? Ano pangalan ng lugar na yan? Ito? Yung pick and ano? Konsepto, nakalimutan ko yung pangalan ng mismong lugar. Itong hill na to, pero this is owned by the LGU. LGU may-ari. LGU Basco, tapos ang concept niya is pick and pay. Unfortunately, last year, nasira na lang siya. Ano yung mga ititik dyan? Strawberry? Mga gulay, fresh veggies. Livestock, kangkong, ganon? Kangkong, kamote, carrots, any kind of vegetables na naitanim nila doon. And nakita niyo yung puso na yun? That's 2 kinds of kamote, sweet potato. Yung puso na yun? Yes. Meron ding Basco, kitang-kita from here. One of our staple food here in Batanes, or ang pinaka-staple food namin is root crops. Nga, nakita ko nga sa yun ang social media. Nagso-survive after the typhoon lagi. So guys, nandito ngayon tayo sa Fundación Pasita. Kasi sikat to sa social media, sa mga vlogs. Tapos tinanong ko kay Sir Winston, along the way! So ito, stop tayo dito. Kakilala daw niya yung management. Thank you so much naman. Hindi ako na maghawak. So, papaalam tayo at titingin tayo sa viewing point nila here. This is the cafe nung mismong hotel. Ang tawag sa kanya, Cafe de Tukun. Which means kapihan sa bundok. Cafe de Tukun, dito ata kami mamayang gabi. Oo, dito. Okay, dyan pala yun. Kasi guys, nag-i-invite si Miss Charmaine, yung owner ng IBS, sa Cafe de Tukun. Ito pala tayo. Ito na yan, ha? Yun sana yung pupuntahan sana natin. Sa side natin doon. That's the main building of the hotel. This one? Ayan. Nandun yung mga painting ni Ma'am Pasita Abad. The owner, the first owner, or yung nagmamayari talaga ito, si Ma'am Pasita Abad. I know, Abad, yeah. Na-research ko yun sa church. Yes. Sila yung nag-ano ng church. Marami siyang mga art na ginawa. Yung
Alcaf Ridge sa Singapore. Oo. Siya yun. Nag-paint. Ito, Marami ka sa nice. Cambodia. Ganun. Budget secretary. Oo. Ayun. Kapatid niya yun. Grabe naman yung tubig dito, bagong-bago, no? Parang hindi siya kulay matcha na eh. Parang ano yan. So guys, next stop, andito kami ngayon sa Pagasa Radar Station here. And sabi ni Sir Winston, ito, yung pinaka-doon dyan, nasira nung bagyong ano, no? Ferdy, 2016. 2016. Isa yun sa mga inaral natin, guys. Noong tayo high school pa lamang. Tapos, dati daw dito, parang dalawa lang yung stop, no? Ngayon naging 5 na. Mga 5 na ata sila ngayon. Umuunlad ang Batanes. Like literally. So, ano to? Ang is Campbell-Stokes Sunshine Recorder. Sunshine, ang galing. May measure siya ng sunshine during the day kung ilang oras nagkaroon ng sunshine. So, galing. bawal siyang hawakan. Ay, But bawal. then, merong papel. Nasusunog yan pag naarawan. Ay, yun. First time ko makakita ng ganyan. Represents 1 hour of sunshine. Oo. Yan. Each segment. So, and also itong orientation equipment, malalaman mo yung direction. Always pointing sa north. North. Ito. Galing. So, north-south to. Okay. Tapos east. Umaraw. So, Parang nga lang siyang ano, bolang kristal, no? Bolang kristal. Madam Auring. So guys, next stop, andito na ngayon tayo sa Mount Carmel Chapel, okay? So ito po yung sikat na chapel usually kapag kunyari magpapakasal kayo dito, magpapa-wedding kayo, ganyan. Ito po yung sikat. And also sa mga movies, tapos sa social media, ito yun. Yan yun. Tignan nyo, stone talaga siya. And ito, ginawa ito noong 2008. Tapos yung kaninang pinuntahan natin na pundasyon, ito po, yung sila po ang may gawa nito, mga pamilyang Abad. Itsura dito. So dito usually kinakasal yung mga nagpapa-wedding sa Batanes. Ang ceiling niya is covered with white cloth and then yung natural designs ginagawa nila. Ito. So very romantic and nature themed yung mga ano dito. Eh di madami naka-reserve dito. Marami for sure nakapila. Mga iba't ibang lugar galing, no? From Mindanao, Luzon, minsan magaling abroad. Merong guests na ikinasal dito. Silang ayos nito. Kasi gusto nila maganda na. O diba? Galing. Parnisan, pina-repair lahat ng windows, mga pintuan. Pero lightings. usually, may idea ka how much nagre-range? Hindi naman dahil sa church lang. Kunyari kapag kayo full. Siyempre lahat-lahat na. So let's say around gastos ka ng 500,000 minimum. Ilang guests yun? Siguro mga 10 lang. 10 guests? Oh, kasi siyempre catering. Tapos yung magde-design mo, photo vid mo, and then plane ticket kasi yung magpapamahal doon. So parang kumbaga intimate wedding lang? Yes. Ganun usually yung ginagawa ng mga bihira yung siguro super dami, parang 50 guests. Out of 100 lang yung magdadala ng maraming ano. Nakakatawa. Yun yung mga gusto ko malaman, yung mga ganyan. Presyuhan tayo dito. Guys, lunchtime. Nandito ngayon tayo sa Harbor Cafe. And usually, may kasama na tong food, ano, kapag kay IBS, no? Yes. Ayan, may kasama na. At ngayon, order pa tayo na extra. And ayan, kasama natin ngayon si Sir Winston and Sir Dong. Ayan. Tahimik niya eh. Hindi siya maingay eh. So, ano yung order pa kayo dyan? Para ano? Kahit mga appetizer, something, ganyan. Kasi guys, ang kasama sa mga food here, tinola, pinakbet, pakbet, breaded pork, minsan beef steak, mga ganun. So, depende kung ano yung available na Order kayo dyan kung ano gusto niya. Pwedeng drinks kung gusto niya ng drinks. Meron daw silang shake.
Shake. Dragon fruit and mango fresh. Dragon fruit? Yes. Ah, sige, order tayo. Gusto niya? Dragon fruit? Ikaw, Dom. Mango, dragon fruit. Mango. Okay, sige. Tumatanggap ba sila ng Gcash dito? Meron yan. Okay. Ah, sige, Gcash na lang. Para hindi mo na mabawasan yung... Sure. Hindi mo na mabawasan yung ano natin, yung cash natin dito. Di ba? Yun yung kinakatakot ko talaga. Baka mamaya kapag yung cash, bigla akong makbusan eh. May, may ATMs naman. Pero dalawa lang, di ba? Daw? Tatlo na. Ah, tatlo na! O, di ba? Si Tatlo na. BDO. BDO, Land Bank, and PNB na. PNB. Alapay BPI at Union Bank. Cope up Alam kayo na. dyan. Oo nga. Wow! Ito guys yung food. Kasama yan ha kapag ka nag-book kayo sa Batanes IBS. Grabe lobster! Pakbet. Bread and pork. Tapos lunis pa. Yung lunis, hindi ganito yung luto. Hindi. Ang luto niya is? Ang lunis is pork lang siya talaga with salt lang. With Tapos salt. lulutuin mo siya ng paunti-unti sa sarili niyang mantika. Ah, hindi siya medyo sweet. Hindi. Ayan. Wait Salt lang natin. So guys, ito na yung lunis. Food nila dito. And sabi sa atin ni Sir Winston, dito daw is yung mga food nila sa Batanes is survival food, no? Yes, mostly are Oo. survival food. Because of sa mga nangyari dati. And Bagyo. also sa Bagyo, no? Bagyo. Oo. So yung mga Lunis. natitirang pagkain yung sinabi mo, di ba? Yun na lang, yes. Yun na lang, oo. Kung ano pwede mong ma-harvest after the typhoon, yun yung mga Eh, itong lunis, bakit? Eh, summertime siya ginagawa. Pig to. In preparation for the upcoming tag-ulan. Ah, Kasi hindi ka tag-ulan. makakapangisda eh. tikman muna natin guys na walang na. Ay, sarap. Salt lang yan, partida. Parang pinirito lang siya pero anong bot. Matagal yan. Sarap. Kainin nyo to. Pag nagpunta kayo dito. Kahit saan naman version na restaurant, may lunis, no? Dito. Hindi. Dito lang? Dito lang? Walang Hindi. iba? Meron din, pero hindi lahat. Sarap. Kasi ito sa mga gusto kong kainin, saka ubod. Good. Ubod. Huwag kang magkakamay ng bigkas. Oo. Napupunta sa iba. Ubod. Ito guys, sabi nila Sir Winston, depende sa package yung pagkain, no? Yes. So kapag ka medyo high level na package, may lobster. Pwede na i-upgrade. Oo. So ito, hindi to kasama. Extra order namin yan. Itong dragon fruit and also itong manga. Fresh. Yan. Fresh. Cheers. Cheers. Yan. Cheers. For the vlog. Next stop guys, andito ngayon tayo sa Our Lady of Immaculate Conception. So, konting fun fact, dati nag-aaral ako sa CIC, College of Immaculate Conception yun, December 8. So, dito din fiesta December 8. Diba? So, ito po yun. And, nung binomba siya, December 8 din, diba? December 8, 1941, nung binomba siya ng mga Japanese. To cut the communication ng mga Americans. So, ito, nabomba to mismo? Yung town. Yung town. Yung wireless telegraphic airports. Ang ganda, dilaw na dilaw. And bukas siya ngayon, tara, pasukin natin. Guys, alam ka tao-tao dito ngayon, ha? Walang tao kahit isa. Naglilinis lang. Guys, ngayon, andito tayo kasalukuyan sa oldest church in Batanes. At ginawa ito noong 1783. Di ba? But, kahit oldest siya, may renovations na mga nangyari dito. Kaya hindi mo na mahahalata na talagang parang medyo luma siya. Kasi tika nyo, ang ganda na ng mga ceiling. Tapos ang ganda ng mismo altar. Tapos very colorful pa. Pwede naman daw tayo pumasok, lalo na walang misa ngayon. Also guys, alam nyo ba dito sa chapel or cathedral na to is dito po napakadaming relics before. Kasi if ever kung di nyo alaman, yung Batanes po, siya po yung one of the closest friends ng Vatican City. Diba? Guys, rolling heels! Ito na tayo. Solo natin yung wala kang tao-tao. Tayo na po. Okay, ganun talaga. At least swerte tayo. Yun na lang isipin natin sa part na to. Wow! Walang photo bomber na tatakbo-takbo dyan. Tayo lang ang magtatatakbo dyan. Oo. Guys, tignan nyo ang ganda.
Umuulan lang kaya hindi tayo makakapag-drone. Unfortunately, pero tignan nyo, it's giving New Zealand vibe nga talaga. Totoo ang mga sabi-sabi ng nasa social media world. Yan, pero mag-ingat kayo kasi tignan nyo. Ganyan siya. Wow! Nabibigyan ba ng justice ng camera? Medyo madilim eh, pero ngayon bright eh, vibrant yung color. Guys, tignan nyo. Binagyo kami! Inulan lang naman, hindi naman siya bagyo. Nakatapak ko ng grabe sapatos ko. Okay lang. It's part of the experience. Pag hindi ka nakatapak ng cow, hindi complete, di ba? Yan. Hindi magiging yubo ko kasi nakakap ako eh. Guys, be careful sa dadaanan. Ito guys, next stop, andito na ngayon tayo sa Naidi Lighthouse. Tignan nyo naman, dito po makikita yung I Love Batanes na sikat na parang Hollywood sign ganyan. Yeah. And dito naman is yung bunker na dati nag-serve as mga offices ng mga Amerikano. Ay, pero parang may laman. Ngayon is under na siya ng DOT. So, yung mga souvenir nandun sa loob kaso nga lang di open since Saturday. Monday to Friday lang. So ito, pasalubungan area. Yes. Okay. Doon sa taas naman is dito weaving na mga traditional weavers. Yeah. But this one bukas siya? Yes. Can we go up? Yes. Okay. Tayo. Approximately nasa 53 to 52 steps siya. Depende kung minumulto ka. Baka mamaya mag-100 steps sa akin yan. 53 lang. Miss Batanes Tree Park. Diba? Ala, binasa ko lang. Ay guys, ang galing oh. Kaya pala Miss Batanes. Mga tanim na mga Miss Batanes na mga nakaraan ito. Si Dominic C. Caballero, Miss Batanes 2010, 2011, Sherlyn May, Ethel, di ba? Kaya lang wala na ng mga nandun, puro mga ano lang, hindi siya nabuhay. Let's go up. One of the famous place for wedding reception. Yeah. Kahit wedding reception. Nag-set up sila ng mga ilaw, tables na. Yes. Alam na natin guys ang pag-akyat. 52 to 53 steps. Uy, parang feeling ko naka-20 na ako doon. Napagod agad. May mga steps. May mga Landing. Rest and rest. Landing ang tawag sa ganyan? Dito sa mga ganun. part ng stairs is landing yung pinakamalaki. Ano man, natutunan ko lang ngayon yan. Hindi ko alam yung mga landing na ganyan. Parang pagod na ako agad. Medyo mataas nga. Kala ko mukhang maliit lang kapag ka sa labas Mayroon pa dito pero sarado, no? Hindi na yung ilaw niya mismo. Like operational ba siya? Yes. 6 o'clock in the afternoon. Onwards. Wow! Ayan. Welcome to Batanes, guys! So guys, tignan niyo to. I-explain ni Sir Winston. Pag merong mga handaan, kanyari, weddings or birthdays, ito po talaga yung ginagamit namin na pang-black sa mga handaan. Ang tawag sa kanya is kabaya. Leaf siya ng isang klase ng yung family siya antipolo, pero it's a unique variety. Instead of using paper plates, mga dahon. Pero yan yung di ba merong food kayo dito na nakabalot? Yan din yun. Yan din yun. Matitikman natin yan anytime. All-in-one. This one, yeah. Ito yung model ng house talaga. Principally, model ng bahay ng mga Batanes. Hindi yung stone houses. Ginjit type ang tawag namin sa kanya. May bracket. Kasi meron mga white corals dito. Tapos common roofing, yung may material. Tapos yung mga kawayan as I raise. Tapos how they reinforce their houses during typhoon, ito. Nagbabaon sila ng mga poste. Tapos tatali. Pinuputasan. Okay. Pero Sir Winston, ito yung ito yung sinabi yung makapal na makapal, no? Yes. Kaya hindi masisira agad. Hindi siya basta-basta liliparin ng bagyo. And then up to now,
na-adapt namin siya. Hindi na nga lang nagbabawa ng mga poste, pero nagtatali sa mga puno, kahoy. Kahoy. Yes, nakita. Sa mga bakal na semento. So guys, meron kaming ginawa ditong style ng photo. Ipa-plug ko dito sa screen. So panorama. Diba? So tumayo ako dun sa may I love, tapos sa TA, tapos sa pinakadulo na S. Diba? If ever try nyo din pag nagpunta kayo dito. Okay guys, so tapos na yung tour natin and ang ginawa natin ngayon is Bataan North Tour. And kung napansin nyo, nag-insert na lang ako ng mga clips ng drone kasi umuulan po at kapag umuulan syempre mababasa yung drone, ganyan hindi pwede. So yun, but on the brighter side is nag-enjoy ako, napakadami ko nalaman sa kanila dito sa mga taga Batanes. And alam niyo ba, ngayon ko lang din nalaman na wala palang palengke dito, wala siya sa internet. So sinabi ni Sir Winston, dito pala sa Batanes is usually yung mga pagkain ay inilalabas lang nila sa bahay nila. For example, may mga mitindang kangkong, carrots, talong, ganyan. So ang purpose is para magtutulong-tulungan sila dito and para hindi na magpunta sa palengke. Yung tipong kung ano yung negosyo ko, susuportahan mo ako, ganyan. So yun, wala silang palengke dito. Eh, yun pa naman yung isa sa parang nililook forward natin sa mismong parang bayan kung tawagin, ganyan. And I'm so happy, aside from that, is dahil nakikita natin mga famous tourist spots. Yun nga lang, medyo maulan, pero okay lang din. Ang mga napuntahan natin na gusto ko talaga is una, syempre yung lighthouse. Yung may I Love Batanes. Tapos yung mismong Rolling Hills. Yan, ang ganda ng Rolling Hills. Pero nakita niyo naman sa previous clips, meron ako mga cellphone ang gamit. Kasi guys, maulan po talaga. Tapos medyo may mga ano doon, alam niyo yung mga ano ng kalabaw, yan, o mga baka, ganon. So medyo matatapakan ganyan, kaya nag-iingat ako, pero nag-enjoy ako. And alam niyo, meron ko sa inyo papakita, madami lang nag-tag sa atin sa social media. Papakita ko po sa inyo, ha, wait. Masyado akong natuwa dito sa nakita natin. Tingnan nyo guys, tingnan nyo. Wala lang, kinilig lang ako. Kasi fan si megastar ng aking magulang, ayan, ang aking lola. So
So, ayan, makikita nyo po, is pinost tayo ni Megastar sa kanyang Instagram account. O, diba? So, balutin mo ako. Actually, Miss Mega, kung nanonood ka dito, pala take out din naman ako eh. Alam niya ng mga audience natin kapag hindi ko nauubos. Binabalot ko talaga. So yun, kaya feeling ko sa'yo ko nakuha yung pagbalot na yun eh. Char, yun. Pero alam nyo, on the brighter side, thank you po for supporting me, supporting our vlogs. Ewan ko kung papanoorin nyo itong mismo specific vlog na to. Pero thank you so much. I really appreciate it. At natuwa ako. And kasama sa mga nabanggit nyo is yung mga kaibigan po natin. Siyempre, ayan si Marvin. Ayan si JM. And ayan si Go With Nell. Okay? And aside from that, binanggit din nila si Anne Clots. Kaya lang di ko pa kasi namimit si Miss Anne Clots. So, yon si Crystal Fulgar, si Chef RV, and sino yung isa? Chris Lumagi. Chris Lumagi, ayan, si Chris Lumagi, diba? Nakakatuwa. May artistang nanonood sa atin. Kung meron pa ibang artista dyan, mag-ano kayo, magparamdam kayo, igalaw nyo yung baso. Wow! Good lang. Pero, yun, kidding aside, regards po kay Senator Kiko Pangilinan. We did it, okay? And kung titignan nyo pa yung mga iba nating mga posts, Miss Mega, makikita nyo, kahit itong 2022, alam niyo yan. Alam yan ang mga social media people, especially sa Instagram. Kiko. Okay? So, yun lang naman ang gusto sabihin sa inyo. And natutuwa lang ako. Tapos, isa pa dyan, kasi, di ba, nagpapa-announce ako. Yung mga sinasabi ko, nagpapahula ako, ganyan. Meron akong pinost dito sa ating Instagram account. Ayan, pinost ko dyan sa broadcast channel. Sabi ko ganun, kung saan tayo pupunta, fly, can't wait to share this brand new destination. Guys, may mga nag-comment. Alam na pala ng iba sa inyo na pupunta po tayo sa Batanes. Opo. Ayan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit niya alam? Alam niyo kung bakit alam? Kasi sinabi ni Marvin sa vlog niya. Pero kidding aside, nakapag-usap kasi kami ni Marvs before na nasa Cebu pa lang kami. Napupunta siya ng Batanes at pupunta din ako right after. Though hindi namin alam na pupunta kami parehas. So yun talaga, magkasunod talaga kami. Tapos sinabi ko sa kanya, sige, go lang. Kung sasabihin mo sa vlog mo, okay lang. Kasi hindi ko naman tinatago. Yan. Pero meron kasi kaming, si Marv, saka ako, meron din kami mga bansang parang gusto muna namin i-secret. Tapos yung biglang boom. Ayan. Biglang andun. Ako, demi destination na biglang boom. Andun kami ngayon. So yun. Pero itong Batanes, sabi ko, sige, bahala ka. Kasi andito siya. And andito po siya last week or 2 weeks ago. And nakita ko, dun sa mismong vlogs niya, siya po ay inaraw, super araw na ganyan. And aside from that is, alam niyo yun, yung tipong medyo nagtan siya. So, sabi ko, oh my God, kailangan ko magganito. Kaya nakaganito po ako ngayon. Nagbaon ako ng ganyan kasi baka mamaya yung weather app, kahit sabihin nating rain, ay biglang umaraw. Pero hindi naman. Fortunately, hindi umaraw. Pero, fortunately pa din, umulan. Di ba yung classic vibe to? So, ang pinakita ko sa inyo ay rainy version ng Batanes. Panoorin nyo na lang yung mga hindi rainy version sa iba. Pero nag-enjoy pa rin ako. Tapos, bukas, is pupuntahan naman natin is yung Batan South kasi ngayon yung Batan North ang pinuntahan natin. And sa last full day natin is yung Sabtang Island, di ba? So yun. And hindi ko pa tatapusin tong vlog na to dahil mamaya po ay tayo naman po ay magdi-dinner with the owner of Batanes IBS. Okay. So, Miss Charmaine, thank you so much again for inviting me. Maraming salamat for taking off this destination for me. Okay? I really appreciate you. At balita ko, viewer ka in your family and friends. Wow, pati friends. So, thank you po sa pag-view. If ever kung meron kayong tanong, DM nyo lang ako. My DMs are open always. Okay? So, ito po yung itsura ng paligid ng ating tinutuluyan. So, ano siya? Technically residential area. And kaya ako nandito para mahangin, para natural yung lighting. At dito kasi malakas ang signal. Opo. Papakita ko sa inyo yung signal dito, ha? Ayan. So, napakalakas po ng signal dito. Kasi dito sa Batanes, nakakwento ko naman na to sa inyo sa mga previous clips. Dito po ay Starlink ang gamit nila. And, sabi sa akin ni Sir Winston, yung tour guide natin, is dito, parang 3,800 yung bayad nila sa Starlink. Ang mahal! Kasi in demand daw kasi Starlink dito. And nagtaas nga daw yun. Dati 2,700, tapos naging 3,800. Ganun ba? Kung may mga taga-Batanes siya, correct me if I'm wrong. Kasi ang dami kong mga natutunan din kanina. And yun, karamihan dito, Starlink na ang gamit. At 300 Mbps po ang speed nila dito. But, since ngayon, tag-ulan, syempre, yung mga satellite, ganyan, covered, ganyan, ang speed lang po natin ngayon ay 16. Ewan ko kung nakikita nyo. Hindi nyo nakikita. Ayan, 16 Mbps lang. Okay, sana sa mga susunod na araw, mag-clear na yung sky. At pagka nag-clear na yung sky, makakamit na natin 300 Mbps. I'm so happy.
Kasi dami natin ano ngayon tapos nakita ko pa yung notification ni Megastar. Ay, naku. So mamaya I think ikutin natin itong area na to para lang meron tayong ma-explore on our own, diba? Tapos mag-a-announce na ako sa Instagram account ko ng, ng announcement lang nasa Batanes tayo. If ever kung hindi nyo pa po ako pinapollow, yung social media handle ilalagay ko dito sa screen at Paul Ivan TV sa Instagram and TikTok, okay? Para lagi kayo updated real time. Kasi ito para mapopost ko pa to next week eh. Gets nyo yan? Sa Instagram, real time. Okay, now guys, nakapag-freshen up na tayo, nakatulog na tayo ng slide, at nakaligo na rin tayo. So it's already, ngayon po ay 8 PM na. And susundin tayo dito ngayon ng owner ng Batanes IBS, which is si Miss Charmaine and family. So kakain tayo sa Fundasyon. Yung kanina, yung nakita ko sa inyo, yung Cafe de Tugon. Yung, basta yun, nilalagay ko dito yung tamang nakalimutan ko agad. And gusto ko lang i-share sa inyo na meron akong ibibigay na gift sa kanila. Nakakatawa, lihiya ka ako eh. Okay ba to? So ito, di ba galing tayo na Australia? So ayan, tananan. Meron tayong tea ham na ibibigay. Pinaka-recent trip natin kasi sa Australia, di ba? Like parang 5 days ago nandun tayo or 4 days. Then, mga remembrance po sa previous trips natin. So bibigyan natin sila ng magnet ng Sri Lanka, magnet ng Tbilisi, Georgia, magnet ng New Zealand, and magnet ng Armenia. Ayan. So, kung napapanood niyo po ito, Miss Charmaine, at least po ito po ay with love na binili natin sa abroad. And sana ma-appreciate nyo and appreciate ko din po kayo. Thank you so much. So yun, I'm ready na mag-dinner. Oh, nag-alarm na. Narinig nyo. Oh. Baba na ako. Stay tuned lang kayo kasi nagpahinga lang ako at sa medyo after ng dinner part ko sa inyo explain yung mga presyo na dapat nyo malaman together with its inclusions. So guys, andyan na yung order. Nahihiya ako. Baba na. Nahihiya talaga ako sa mga ganitong klaseng encounter. Teka nyo naman parang ko naman malipit dito sa wall. Sige, huwag kang mahiya. Okay guys, andito na ngayon tayo sa dinner place natin. Actually, for sure mahihiya ako mag-vlog mamaya sa kanila. So mga montage na lang gagawin ko mamaya. Papakita ko na lang din sa itsura ng loob. Jar. Hello po. Nice meeting you ulit. Ayan, parang hindi pa tayo nagkamay kanina. No? Ayan, thank you po for inviting us. Ang ganda guys ng view here. May mga ano. Tupa ba yun? Baka? Baka po. Baka. Kanila pa ganda. Bakit nila din? Ang yaman naman nila. Abad, no? Sila Abad to, no? Guys, ang may-ari nito sila. Butch Abad. Dating undersecretary. Ayan guys. Ito yung menu here. Pause nyo na lang. Roasted pumpkin soup, oh. $3.50. Ayan. Team season menu. Pizza, pasta, dulce de leche cheesecake. Ayan, may mga garlic rice. Diba? Ayun, 1 page lang. Ayan, nababa daw tayo. Grabe, ang hospitable ni Miss Jar. Masyado tayong tinutour sa Batanes. Wala akong ma-explain dito, Fidel. Oo. Ang ganda naman dito. Guys, ang ganda. Museum? Ay! Yes. Museum talaga siya. So guys, siya si Miss Char. And pinanonood daw niya tayo. Tinanong ko kung nabibili siya sa atin magsalita. Sabi niya, gusto naman niya kasi full of info. Thank you po! Kala ko shop na museum. Or hindi siya binibenta? Hindi po. Mga gamit. Okay guys, sa part na to, ipapakita ko naman sa inyo kung magkano yung mismo mga tour packages dito sa Batanes if ever kung interested kayo, okay? So again, this tour po natin ngayon ay arranged by Batanes IBS. And nung tinanong ko sila, ano po ba mas gusto nyo? Yung parang mga all-in tour package
or yung land arrangement, ganyan. Parang mas prefer nila yung land arrangement, yun yung mas pinopromote nila. So parang ang mangyayari, pwedeng kayo mag-book ng tickets nyo, then sila yung magpapa-land arrangement sa inyo dito. Like yung hotels, yung airport pick-up, airport drop-off, mga tours, yung 3-day tours, ganyan. And if ever kung gusto nyo mag-extend, mga tours sa Itbayat, ganyan, pwedeng-pwede. Kayang-kaya nila yan gawin for you. And ipapakita ko muna sa inyo ngayon yung good for 2 packs na rate. Kasi yung for solo travel, yung parang kunyari sa atin, after ng good for 2 packs, okay? So, ito po ang presyo. Ilalagay ko dito yung screenshot ng mismong photo na babasahin ko, okay? So, ito pong good for 2 packs. Pwedeng tours only, walang accommodation. Like, parang ihahatid lang kayo sa hotel na napili nyo, ganyan. So, ang presyo po nun, good for 2 packs is 8,100 pesos per person. So, kapag kadalawa kayo, edi 16,200 yung presyo, okay? So, kapag ka naman may homestay, like for example ito, homestay po ito, under homestay daw itong tinuluyan natin, is ang mangyayari, 11,100 pesos naman. So, in total, sa inyong dalawa, 22,200, di ba? Tapos, yung mabuhay accommodation, which is ang presyo dito, 12,900 per person, is ito yung mas medyo level up ng accommodation, okay? So, kayo po bahala kung mas gusto nyo ito, o yung susunod nating hotel na tignan nyo. Kasi ni-request ko is pwedeng yung meron tayong homestay at meron mabuhay accommodation para mapagbigyan yung mga audience natin ng options, okay? And ang sabi nila, ang kanila daw na ino-offer yung diretso. Kunyari, ito mapipili yung hotel, diretso na dito kayo whole stay. Tapos kung yung isa namang hotel, diretso na dun kayo magi-stay whole stay. Kumbaga kasi ito, talagang parang para lang may options din akong maipakita sa inyo. Kaya may homestay tayo at may mabuhay accommodation, okay? Let's go back. Then, yung presyo na sinabi ko sa inyo na yan, guys, is yung Kogon Roof Tricycle. So, yun po, yung sinakyan natin kanina na nakita nyo na merong tricycle na color, medyo brown-brown na ganyan. Yun. Actually, mas vibe ko yun, if ever. Kasi parang mas feel nyo talaga na nasa Batanes kayo. Or, kung gusto nyo naman, na kapag kunyari van, medyo private yung look, ganyan. Though, parang kasi kapag van, kasi parang for me, ganun din yung mga ibang tours, diba? So, ang presyo naman kapag van, yung tours only is 10,100 pesos. Okay? Kapag ka naman tours and accommodation, ang presyo naman kapag ka homestay is 13,100 pesos at kapag ka naman mabuhay accommodation is 14,600. Again, ang homestay po yung medyo budget part, tapos yung mabuhay accommodation yun naman yung medyo level up na part. Okay? Itong atin ngayon is ito yung homestay. So medyo budget part to. Pero guys, kahit medyo budget part, ang ganda. And ang wifi nila is Starlink. Yung wifi nila here, medyo maulan kasi tayo nagpunta. Pinakamabilis na na-encounter ko ay 20 Mbps dun sa lobby. Kasi maulan eh. So, Starlink kasi gamit nila, okay? And yung mga yan po, yung presyo na sinabi ko sa inyo, nakalagay na rin naman dyan. Ang inclusions niyan, accredited tour guide, ang galing ng tour guide nila, land transportation for tours, Batan North Island Tour, which is yung ginawa natin ngayon, Batan South Island Tour, gagawin din natin yan, at Sabtang Island Tour. Kasama natin yung mga lunch, yung mga ecotourism fee, mga protective area management, board DENR fee, municipal fees, permit and registration fees, port transfers, port fee, and round trip boat fare. Okay? So dito kasi, sa Batanes po, meron pa kayong mga babayaran ng mga fee. Kapag ka kunyari, magdi-DIY kayo, is medyo babayaran nyo pa yan. Like, hindi natin alam kung saan tayo magbabayad, to be honest. And ganun din naman talaga kapag ka kunyari, magdi-DIY kayo, medyo hassle, ganyan. So, might as well, I highly recommend na kunyari, mag-ganito kayo, mag-package na lang kayo. And even before naman, kapag kunyari may mga transfers, mayroong mga eco-fee na ganyan, talaga namang nagpa-package din tayo or nag-a-avail tayo sa mga ibang platform, okay? And gusto ko lang din i-share na ito naman, if ever, kung gusto niyo namang mag-avail ng parang kunyari, may airport transfer, ganyan, pwede kayong makipag-usap din kay IBS. Pwede yan. Kasi parang hindi kasama dito yun eh. Hindi kasama dito sa inclusions na to yun. Pero mura lang naman yan for sure, okay? Plus, kapag ka naman kunyari ay solo traveler kayo, ito naman ang presyo. Lalagay ko ulit dito. So, pag solo traveler po, kapag ka kayo ay tours only, yung tour lang, walang accommodation, is 13,700 pesos per person. Actually, isa lang per person. One person lang to. Tapos, kapag ka naman homestay kayo, which is itong ganito,
is 16,700 pesos. And kapag ka na mabuhay accommodation is 22,700 pesos. Okay? And meron akong friend na nagpunta dito, si Justin C. before. Like parang 1 month ago ata siya nagpunta or 2 months ago. Like, ano siya eh, parang pinadala siya dito ni TTB, ni DOT, ganyan. Dito daw kasi sa LGU ng Batanes, they highly recommended to get tour packages, ganyan. Why? Because dito kasi yung mga business nila, syempre, aside from agriculture, nagre-rely din sila sa tourism, ganyan. So, to help the people din dito, yung mga Ibatans, ganyan. Kaya ako din, personally, para less hassle, is mag-ano na lang din kayo, mag-travel agency na lang din kayo if ever, mag-tour package kayo. And alam ko naman na kaya nyo ding intindihin na kapag kunyari DIY, kunyari pupunta kayo sa Rolling Hills, ganyan, ganun, okay? So, nakita ko kasi yung vlog nila, Jan and Ann, and also nila Marvin, nagmotor sila, di ba? So, yun naman ang ginawa nila. Pwede naman kayo mag-option. Kaya tayo, free time natin ng mga bandang alas 3. Pwede tayo mag-rent ng motor kung gusto natin. Kasi, yung tours naman po nila, hindi naman siya whole day. So, pwede na kapag kunyari, after ng tour nyo, mag-ikot kayo sa plaza, mag-ikot kayo kung saan-saan, ganun po ang presyo. Presyo tuloy. Ganun po ang gawain, okay? So, lahat ng yan po, if ever, kapag ka-interested kayo, yung link ilalagay ko sa ibaba ng travel agency para if ever is i-book nyo na lang, okay? Sabihin nyo na lang if ever is kung ano yung same na nakita nyo sa vlog natin, okay? And disclaimer, wala po tayong makukuha na kahit ano na commission dyan. Talagang tinutulungan lang din natin si Batanes IBS to promote their packages, okay? And napakagaling naman talaga at napakasasarap din ng mga pagkain. Di ba nakita din naman yung pagkain natin? May pa-lobster pa, may pa-tinola, may pa-pinakbit, ganyan, okay? So, maraming salamat po sa pagsubaybay. At ngayon, mag-check out na tayo dito sa first accommodation natin kasi lilipat na tayo sa susunod na accommodation. Okay, again, this is Ivan Negostan po. Kung meron kayong tanong, i-drop nyo lang dyan sa ibaba. At sasagutin ko kayo. Ever kapag meron akong free time naman, okay? Again, this is Ivan Negostan. So, yun lang. Thanks!